Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Ito, pag-uusapan na naman natin yung isa pang magagandang tira ni Efren Reyes, mga magic shots at saka mga trick shots ni Efren Bata Reyes. Dito sa round na ito, kalaban niya si Rob Saez. Mapapansin niyo medyo alangan si Reyes no dito sa pag tira niya sa 3 at makikita ninyo medyo alanganin yung position niya dito sa 4. Pero panoorin nyo mga kabilyard kung paano ginawa ng paraan ni Reyes yan. Mapapansin ninyo, ipinasok niya muna yung 3 pero tinamaan yung 8 kaya nawalang balanse yung cue ball. Pero tingnan ninyo, walang possible shot dito sa dalawang packet, no? So tingnan natin kung anong diskarte ni Reyes dito mga kabilyard. Yeah, boy. Bank and then go up and down for the 9-5 combo on the same shot. At dito naman makikita natin mga kabilyard sa pangalawang trick shot ni Efren Reyes. Makikita ninyo mukhang may possible na combination dito sa 5, no? At saka dito sa 9. Ang problema ay nauuna yung 9 pero tingnan natin kung anong gagawin ni Efren Reyes dito kapag tinira niya itong 4 mga kabilyard. Panoorin natin hanggang dulo. Just spin and tap that 9 out of the way. It's possible. He's just playing the carom combo. Look at this. Efren-esque. Amazing. Probably 1 out of 100 players will do that, and that player is Efren Reyes. At dito nga makikita natin maging Or yung two. mga announcer, Might be no? Busman to do At something like that. pinakita niya dito na si Reyes lang talaga ang may kakayahan na gumawa ng mga ganong klaseng tira. At dito nga mukhang mararun out na ni Reyes. To be fair, so, itong rack maybe number number 6 players dito, would have done that. nakalaban niya naman dito si Rob Saez. like Final what you match na said. ito mga kabilyard, Yeah. no? At dito defending unusual, champion Sean, yeah. itong si Didn't really take much time on it Rob either. Saez. At dito mukhang abante si Rob Saez pero humahabol si Efren Reyes. At the end din to mga kabilyard, si Reyes ang nanalo. Panoorin natin yung susunod. Though that wasn't the best of lags that he and his opponent had, but nonetheless, he gets the first break. Dito naman sa susunod na ito mga kabilyard, no, ito yung San Miguel 9-ball open at makikita natin nag-break dito si Efren Reyes at sinampulan niya kaagad ng isang malupitang bank shot dito, no? At ito nakita ninyo yung break ni Reyes dito, talagang napakatindi, halos mapuno na lahat. Pero tingnan ninyo, nag-bank shot doon si Efren Reyes. Napakaganda ng ginawang bank shot ni Reyes na yun. Showing his stuff early on here. Now this is an exhibition. Dito naman, makikita natin kalaban pa rin niya dito si Pan Shouting, no? Mapapansin natin walang pumasok sa break na yan ni Reyes kaya back to table itong si Pan Shouting. We have alternating breaks. At makikita natin inistima ni Pan Shouting itong si Efren Reyes kung papaano niya bigyan ng push or play safe itong si Reyes, no? Makikita natin dito sinisipat ni Pan Shouting itong tira na ito. At makikita natin dito mukhang magpi-play safe itong si Pan Shouting. Pero tingnan ninyo kung paano ginawa ng paraan niya ni Efren Reyes. Panoorin natin mga kabilyard. What? 2003 Asian champion and the 2002 way back then the Osaka Open champion. All this at the tender age of 24 years. Here I come. Proud of and relatively young in her career. She goes for the push. And the push out is an option given to the player who, after the break, and she gives the ball right back to Efren, and that proves to be a mistake. He leads 4-2. At dito pa rin sa laban ni Pan Shouting at saka ni Efren Reyes, nag-break ulit dito si Reyes sa pangatlong pagkakataon. Makikita natin walang possible pocket and shot yung ball number 1, no? Kaya ang ginawa dito ni Pan Shouting, mukhang uulitin niya na naman yung push niya dito dahil nga walang possible shot doon sa uno. At tingnan natin anong diskarte na ginawa dito ni Efren Reyes.
dito sa pangatlong pagkakataon nito mukhang madadala na dito si Pan Xiaoting. Panoorin natin mga kabilyard. We actually put a little bit more juice into that one, but he's a bit comfortable sitting on a seat because he knows there's no direct shot at the one. That's gonna pose some problems. Mga kabilyard, huwag kalimutang i-subscribe ang channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki na rin ng like at mag-iwan ng comment. Gusto kong malaman kung taga saan kayo. I-comment niyo ang inyong lugar dahil baka kayo na ang susunod kong ma-shoutout sa isa sa mga susunod na videos. Traverse the table, back and forth. Going for the push now. I was actually wondering why she was trying Dito to nga find that mukhang spot. nag-push nga si Pan Xiaoting, no? At tini-testing pa rin ni Pan Xiaoting sa panglimang rack na ito mga kabilyard. Pero tingnan ninyo kung paano niya tinuruan ng leksyon itong si Pan Xiaoting. Panoorin niyo mga kabilyard. Who is on the table? No shot was dropped. And even before I was able to explain how that push shot. Out of nowhere, look at this combination off the one. And once again, that is again. At dito naman sa laban niya kay Williams mga kabilyard, makikita natin dito mukhang magkukuha ng tira si Reyes sa 4. Unfortunately, dumikit sa 9. Kaya dyan, na yung tira ni Reyes. No? So, sumobra yung tira niya kaya nawalan ng ball position sa 4. Unfortunately, makikita natin dito mukhang magta-try ng kick shot itong si Reyes. Pero mapapansin natin mukhang sumablay no doon sa kanyang tira. Pero meron siyang ginawang kababalaghan dito mga kabilyard kung paano niya na ipanalo itong laban na ito. Kaya panoorin ninyo hanggang dulo. At dito nga kaibigan makikita ninyo mukhang tagumpay yung tira di Williams dito no. At dalawang bola na lang siya para maipanalo niya itong laban na ito. Mapapansin ninyo lamang ng tira dito si William at ang score natin dito mga kabilyard ay 6 all no. At ito nga mukhang mananalo pa dito itong si William. Unfortunately, makikita natin si Efren Reyes naman ay nasa sulok lang at naghihintay na lang kanyang pagkatalo. Pero dahil nga dito sa posisyon na ito, mukhang nag-alanganin itong si William. Tingnan natin kung paano na ipanalo ni Reyes sa isang napakaganda at napakahiwagang bilyaran. Panoorin ninyo mga kabilyard. At dito nga mapapansin niyo mukhang nag-concede na itong kalaban ni Reyes at panalo si Reyes no dahil nga open table yun at saka tutok na yung 9 no. Pero ganun pa man binigyan pa rin ng napakagandang tira ni Reyes itong tira na ito at bagamat nag-concede na itong kalaban niya ay nagbigay pa rin ng isang malupitang trick shot itong si Efren Reyes. Kaya mapapansin ninyo ayaw pa nilang galawin dahil nire-request si Reyes na gawan ng malupitang trick shot itong ginawang pag-concede nitong si William. Kaya panoorin niyo pang kabilyard at ito si Reyes pupunta dito sa table para gawan ng napakagandang magic shot. Panoorin natin mga kabilyard. Here I come. He can shoot no more, so what am I gonna do? That's awful scary. At dito naman makikita natin, balik tayo dito kay Rob Saez. Nag-break dito si Rob pero walang pumasok.
Pero mapapansin ninyo itong uno nandoon sa side, no, na sa side rail. Pero tingnan ninyo kung paano minagic ni Efren Reyes itong cue ball. Panoorin ninyo mga kabilyard. At dito nga makikita natin mga kabilyard kung paano pinektos ni Efren Reyes yung cue ball, no, para pumosisyon dito sa kanyang check ball. Napakalupit ang ginawa niya sa uno na yun dahil dyan nagkaroon siya ng magandang cue ball control at positioning para dito sa rack na ito. At makikita ninyo kung paano kinlinap ni Reyes itong napakagandang rack na ito para umovertake na si Reyes at manalo sa laban na yan. Panoorin ninyo mga kabilyard. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Mag-like at mag-iwan ng comment kung taga saan kayo para ma-shoutout ko naman mga fans ko dyan. At dito nga mapapansin ninyo mukhang nag-concede na itong si Rob Saez at biniro na ba si Efren Reyes. Dalawang bola pa yun mga kabilyard pero ipinanalo na ni Reyes, no? Dito naman sa susunod makikita natin mga kabilyard nagkaroon ng harang yung cue ball dito sa uno. Pero makikita natin kung paano pinektos ni Efren Reyes itong cue ball. Panoorin ninyo And mga isn't it kabilyard. so hard to push when you've got the object ball near? Oh, watch this. He's got to get that foot down. This looks like a Mike Massey shot here. Not quite. Dito naman sa laban niya sa isang napakagaling na female pool master, no, walang iba kundi si Vivian Villarreal. Mapapansin ninyo dito mga kabilyard na sa 7 points na si Reyes at tumahabol si Vivian. Dito nga makikita natin napakaganda ng ball position niya dito sa side pocket, no, sa 9. Pero mapapansin natin mukhang nag-alinlangan itong si Vivian at merong ginawang napakalupit na two-rail kick shot itong si Efren Reyes. Panoorin ninyo mga kabilyard. He can't shoot no more, so what am I gonna do? That's awful scary. God damn. 13597 At dito naman mga kabilyard, makikita ninyo yung pinakamalupit na 这一局 tira 进 at 行到 magic 现 shot 在 ni 将 Efren 近10分 Reyes. 钟，还没有进 Dito 任何 natin 的球。 makikita at mapapanood kung bakit siya tinawag na The Magician. Dahil nga gumagamit siya ng mga unorthodox na tira gaya ng mga corner sa side pocket, no, para mag-iba yung projection ng cue ball. Panoorin ninyo kung paano ginawa ni Efren Reyes yung tinatawag na L-shaped shot ni Efren Reyes. 解球的方式有2条路线啊，一个是瞄准左边的颗星下拉杆右塞，这个球选择短杆跳球啊，可能观众会觉得很纳闷，说这个短杆跳球要怎么打？这有2种方式，一种是刚好跳过39打中1号球啊，这要非常精准；另外一个是打到对面的颗星弹过来解1号球。我们看这个球它是哪一种打法？直接打中1号球，这个球难度非常高，这是非常难打的一个跳球。这个球等于是我们在我们那个年代小时候玩一种这个玻璃珠啊，等于是刚好一堆玻璃珠里面直接飞起来打中那一颗要打的那个球，哇，这个难度很高，这难度非常高。
Dito mapapansin 这 niyo 球是跳得 talagang 不错。 walang possible shot, no? 希望 Itong, 张邦 uno, 待会有机会可以 nakaharang 进攻 itong 或防 cluster 守的 sa 时候， gitna. 能够发挥出来 Nakaharang 以 din 前 yung 呢 Jess 这 doon 个 sa 人面 itaas. 杀手 Panoorin ninyo, itinuro 巅 ni 峰时 Reyes 期的这 dito 种 sa 水 corner 准， pocket 看能 yung 不能 uno. Mukhang imposible pero panoorin 能 niyo 够 mga kabilyard. 逆转胜。好，看张 Efren， 哦，这个更高级，这更高级。Tataka nga ako kung bakit paano nangyari yun, yung ganong tira. So siya lang nakagawa talaga nung kaya tinawag siyang The Magician. At dito naman sa panghuling shot ni Efren Reyes, pinakitaan ng Z-bang shot ni Efren Reyes itong kalaban niya at wala talagang magawa dyan. Dito sa replay, makikita ninyo yung Z-bang shot ni Efren Reyes. Napakaganda. Panalo dyan si Efren. Dito naman sa susunod, mapapansin ninyo, kinaliwa pa ni Efren Reyes yung tira niya, no? At nagkaroon ng double rail bang shot ang ginawa dito ni Efren Reyes. Dahil dito nga sa bandang kanan ibaba yung racket. At dito nga sa bandang huli, makikita natin yung 1, 2, 3, 4 rail bang shot ni Efren Reyes, yung tinatawag na where shot. Hi pool fans! This magic kick shot is one of the toughest shots I've ever made in an actual match. Why do you think I chose this particular angle? Share your answer in the comments. I'll read them all and the best response will get a shout out in my next video. See you guys! NANI?もう死んでいる。At dito makikita natin mga kabilyard ang kalaban naman ni Efren Reyes dito, ito si Van Boning. At ang kanilang labanan dito ay kailangan nilang mag-play ng magic shot sa last ball. Unfortunately, na-scratch dito si Van Boning kaya ball-hinan advantage dito kay Reyes. Panoorin ninyo mga kabilyard kung paano ginawa ng paraan ni Reyes itong tira na ito. Ang kick shot na ito ay isa sa pinakamahirap na tira na ginawa ko sa isang aktwal na laban. Sa tingin ninyo, bakit ko pinili ang anggulong ito para sa shot na ito? Isulat ang sagot ninyo sa comments. Ang the best na sagot na mapipili ko ay isa-shoutout ko sa susunod na video. Swerte.